Hello, hello, mga viewers ko. Madam Orasyon is back again. Okay. Saan man kayo sa daigdig, north or south, east or west, Madam Orasyon is at your service. Yan. So for today, babasahin natin ang baraha, kung ano yung energy ng baraha natin this week. Okay. Shuffle the cards. Tanong natin kay Universe kung ano ang ating kapalaran ngayong week. Bigay ang kapalaran namin ngayong week. Universe. Okay. So, ang ating first card, Three of Pentacles. Yan. Second card, Six of Wands. And then, ito yung Three of Cups. The third. Ito naman yung pang-apat na cards. Pang-limang card. Ayan. Pang-anim. Pang-pito. Pang-walo. At ang ating last card. Ayan. So, yan yung energy natin ngayon. Yung mga baraha na lumabas. So, unahin natin yung unang baraha. The Heart of the Matter. O, ito ang kasalukuyan natin na energy. So, ipinapakita dito, Three of Pentacles. So, pag 3, ibig sabihin nito, growth. Merong growth na nangyayari. Ayan, pag-usbong, paglago. Maaring sa career, sa pag-ibig, o kahit anong aspeto ng buhay. Merong growth. So, very positive card. Very good. Ayan. Pag Three of Pentacles din, ibig sabihin nito, you are planning, may teamwork, o may mga ibang tao na involved dito. Ayan. Collaboration, maaring sa career ninyo, katrabaho ninyo, o kasosyo sa negosyo, may teamwork na nakikita. Ayan. At may growth sa inyong ginagawa. Maaring sa career, sa mga negosyo na ninyo, na pinapalago pa ninyo, gumagawa kayo ng more branches, kung ano man yan, ng mga negosyo. Ayan. So, may harmony. Yan ang ibig sabihin niya ng Three of Pentacles. Teamwork, collaboration, at growth. Yan yung maganda. Yan ang kasalukuyan ninyo. Ito naman yung past. So, ito yung past. So, as always, ang past ay connected sa kasalukuyan, sa nangyayari sa ngayon. So, sa past ninyo, merong Six of Wands. Maganda yung card na Six of Wands. Ito ay, success. Nag-succeed ka na before. May mga nangyari na magaganda before pa yung previous na yung nangyari sa inyong buhay. Merong celebration, merong achievement. Ayan, yan ha. Ito yung personal achievement na nakikita ng mga tao o sa mga taong nasa paligid mo. Ayan. So, believe sila sa yung ability o yung talent mo. So, dahil doon, nag-succeed ka sa mga bagay-bagay na mga ginawa mo dati. So, ayan. So, maaari, sa ngayon, maaring gustong makipagsusyo sa'yo or gustong connected sa mga ginagawa mo, sa trabaho, for example, kasi nakikita nila yung abilidad mo, magaling ka. Yun, believe sila sa iyo.
Kaya gusto nilang makipag-teamwork, ganyan. Kaya connected siya sa kasalukuyan. Ayan. Na believe sila naniniwala sila sa kakayahan mo, na kayang-kaya mo kung ano man yung mga plans na ginagawa ninyo sa kasalukuyan. So, yan yon. Kaya connected siya. So, very nice cards. Yan yung 6 of Wands. So, merong recognition sa mga nagawa mo at success. So, yan. So, dito sa pangatlo, ito yung future. Yung maaaring mangyari. Yan yung future. So, connected yan lahat yung tatlo. Okay? So, from dito sa kasalukuyan, patungo sa future. Maaaring mangyari to. Pero, of course, hindi yan 100% sure. But, may certainty na maaaring mangyari to kung maganda yung takbo ng ginagawa ninyo. For example, maganda yung teamwork ninyo dito sa kasalukuyan. So of course, yung magiging resulta niyan ay maganda din. Diba? So, like dito, 3 of Cups. Ibig sabihin ng 3 of Cups, may celebration. Ayan. So, meaning may nagwagi kayo sa ginagawa ninyo ngayon. Ngayon, busy kayo ngayon. May maaaring mga plano, paano ninyo mapapalago yung negosyo ninyo, like that. Then, mamaya, sa future, maganda ang magiging resulta sa mga plano ninyo. Ayan, may selebrasyon. Ibig sabihin, nag-succeed kayo sa mga ginagawa ninyo sa ngayon. As long na tama or continue lang yung pagplaplano ninyo, maganda yung harmony ninyo sa isa't isa. Yan yung number 1. Dapat may harmony, may teamwork, nagkakaintindihan kayo, give and take din yung mga gawain. Hindi pwede na isa lang yung gagawa, yung isa walang ginagawa, di ba? So, dapat may teamwork. Okay? Balansihin ninyo yung teamwork. Yun yung importante. So, pag maganda yung teamwork, maganda ang magiging resulta. So, yan. 3 of Cups. Yan yung ibig sabihin ng 3 of Cups. Tapos, syempre, pagkakaibigan din. Kasi may harmony. Ayan, importante yun. Friendship, celebration, yan yung resulta. Then, the next card. Dito tayo sa taas. Ito yung pang-4. Ito yung strength mo. Ito yung strength mo, yung lakas mo, o yung magandang katangian mo. Ito yung pinapakita dito, 2 of Cups. So, ibig sabihin ng 2 of Cups, positive din ito na card. Meaning, ibig sabihin may mutual love. Kasi ang cup, it means emotions. Siguro hindi lang yung romantic love. Marami kasing uri ng love. Friendship din. Merong ganyan na love. Iba-ibang klase. So, mutual love. May mutual understanding kayo. Tama. So, connected talaga siya dito. Diba? From teamwork. Ayan, yung teamwork. So, connected siya. So, pag i-apply mo yung ability mo, yung magandang katangian mo na kaya mong makibagay sa isang tao, understanding, may mutual respect, may harmony, yan, i-apply mo yan. Kasi yan ang magandang katangian mo. Ayan. Yan. Marunong kang makibagay sa ibang tao. Yan. Or makipagsosyal. Ganyan. Hindi sosyal na sosyal. Yung socialization, meaning, hindi ka mahirap pakisamahan. May pagkakaintindihan sa bawat isa. Yan yung katangian mo. Marunong kang makibagay sa iba. So, yan yung strength mo. Yung weakness mo naman, Queen of Wands. Okay. Pag Queen kasi, ibig sabihin nito, magaling ka. May mastery ka sa isang bagay. O kung ano yung may mastery, meron kang inner authority. Yan. Sa pangloob, hindi panglabas. Kasi yung king, yun yung outer authority. Obvious siya na may authority siya. Pero yung queen, parang inside siya. Inner. Kumbaga. Ayan. Siguro,
ibig sabihin nito, meron kang malawak na pag-iisip, may clear thinking ka, magaling kang magplano sa mga bagay-bagay. Also may smart. Ayan, very independent. And totoo. Ganyan yan. But since nandito siya nakalagay sa baba, ito yung weakness mo. Siguro, masyado kang totoo, kaya minsan, prangka. Diba yung mga prangka, masakit magsalita minsan. Pero totoo yun, totoo. So, siguro yun yung naging weakness mo. Since mahilig kang makipag-socialize, makipag-usap sa mga tao, hindi ka takot makipag-usap, ganyan. Minsan siguro, may time lang na susobrahan siguro. Kaya yan, like dito, yun yung weakness mo. Sometimes din, alam mo na tama ka. Ganyan. So, yun din. Siguro, parang siya, irony. Irony siya sa strength mo. May time na nasusobrahan ka sa strength. Kaya, yun yung nangyayari. Maaring mangyari dito, may taong masasaktan siguro kasi napagsabihan like mali yan kasi dapat ganito, dapat ito yung gawin natin, hindi yan, parang ikaw yung may mas authority, although inner siya, hindi yung outer, hindi masyadong obvious. So yun yung weakness mo, yun yung nakalagay dito sa weakness. So siguro yung advice lang dito is medyo wag lang masyadong sa strength mo. Medyo i-balance. Okay? Watch out na lang kung ano yung masasabi mo sa tao. Ayan. Careful lang tayo sa pagsasalita kasi minsan, pagiging prangka, pag sobra, hindi maganda yung resulta. 'Di ba? Kasi, nanalo ka nga. Kasi ikaw yung tama, pero meron namang taong nasaktan. So parang hindi rin yan panalo, di ba? So dapat medyo lang tayo, balance. So dapat may harmony. Yan. Okay? So parang lang to, warning lang to dito. Yung weakness mo. Okay, our next is the sun. Yung the sun, nandito to nakalagay sa earth. Ito dito yung earth element. So, ibig sabihin ng sun, merong hope. Yan, maganda yung sun. May liwanag. Ayan, maliwanag, masaya, may joy, may lahat ng positibo. Yan. Maaring sa career mo, sa love mo, sa pag-ibig, or whatever spiritual na aspect. Ayan, merong hope at joy. Yan. Maganda. Very positive card. Then, dito naman tayo sa pang-7. Ito yung sa air element na side. Yan. Pag air, yung most of the time sa isip natin, kung ano yung mga iniisip natin, yung mindset natin. So, ito yung mindset mo sa kasalukuyan. I mean, around this week. 7 of Pentacles. Ayan. So, ibig sabihin nito, busy ka, may ginawa ka na maraming bagay para maging successful sa career or whatever. Ibinuhos mo ang effort mo. Ayan. So, ngayon, nag-aantay ka na lang sa resulta. Ayan, marami yan dyan. Pero, hindi pa hinog. Ayan, ito yung mga prutas na mga coins. Nag-aantay ka dito until mahinog siya. Pero ang tagal mahinog. Diyos ko, mga around 10 years pa siguro yan mahihinog. Yun yung sa isip mo. Napapagod ka nang mag-antay. As in, pagod ka nang mag-antay. So, ayan, pinapakita sa card dito na sa mindset mo, yan yung iniisip mo na, hay nako, kailan pa kaya to, mahihinog? Or mahihinog pa ba ito o hindi na? Hanggang dyan na lang siya. Napapagod na ako mag-antay.
Ayan, yan yung mindset mo ngayon. So, advice ng card, ano lang, mag-antay ka. Yun. Yun yung sabi, mag-antay ka, matuto kang maging pasensyosa. Ayan, habaan mo ang pasensya mo. Kung ngayon yung pasensya mo, kunting-kunti na lang, ganyan na lang, oh, cute. Ang liit-liit na lang ng pasensya mo. Ipahabain mo siya. Siguro isang dangkal. Isang dangkal or more. Okay? Basta, ang advice, maging pasensyoso, pasensya. Ayan, habaan ng pasensya at makakamit mo din yung pinapangarap mo na success. Ayan, ha? Kasi dito, certain na yan na magiging successful as long na magiging pasensyosa kayo. Yan yun. See? Tingnan mo ang card. Magaganda yung lumabas na card. Ito pa. Ito pala. Ayan. Ito. Yung pangwalo. Ito yung nasa fire element dito. Fire ito. Ibig sabihin sa fire, passion, your drive, your creativity. Ayan, may 3 of swords na lumabas. Yung dating reading ko, parang lumabas din ito. So, ito, ibig sabihin, may heartbreak. Ayan, may pain, may grief. Siguro connected ito dito sa 7 of Pentacles mo. Kasi nga, ang mindset mo, napapagod ka na, gusto mo nang mag-give up, ayoko na, ayan. Bahala na yung mga dyan, yung mga prutas na yan na hindi mahinog-hinog. Ayan. So, aalis na ako kasi pagod na ako, matutulog na ako, bahala na sila. Sila na yung bahala na yan. Ayoko na. So, yan, nag-give up ka na, sumakit yung puso mo. Dahil sa mindset mo. So, ang advice ng card, ibahin mo ang mindset mo. Maging positive ka. Okay? Maging pasensyoso. Para hindi ka masasaktan dito. Ayan. You see? Merong hope. Tingnan nyo dito sa sa wealth area. May hope, may joy. So, ito yung pairalin. Itong card, wag yung dalawa kasi ito hindi maganda. Ayan ha. Tingnan nyo. So, ito, dapat ang ifa-follow ninyo, ha? Ayan, may liwanag, may joy, may happiness, di ba? Nag-i-enjoy lang, sumasakay sa kabayo, di ba? Ayan, magkabayo lang muna kayo. Kabayo ng kabayo. Para lahat masaya. Tigidig, tigidig. Joke only. Okay. So, yung pang-last, dito tayo sa pang-last. Ito yung water element naman dito na side. So, ito yung emosyon, relationship mo sa ibang tao. Ito yon, the hangman. Bakit hangman? Parang pabitin ng pabitin. Ayan na. Parang nag-surrender ka na dito. Napagod ka na talaga. Nag-surrender ka na kasi sakit yung dibdib mo. Ayan. Na-imbierna ka na rin dito sa kakaantay. Dahil dito, na-imbierna ka, nasaktan ka, ngayon, nag-give up ka na talaga. Ayan, nagpabitin ka na lang. Ayan, nagbitin-bitin ka na dyan. Tingnan mo. Ayan, ha? So, yan hindi maganda. So, pinapakita sa card na dapat iwasan ang mga ito na mangyari, ha? Yan. So, wag kang mag-give up. Okay? Ayan, huwag kang mag-surrender. Never surrender. Never say die. Ano ba? Of course, maaari din yung advice nito, i-change mo yung perspective mo. Kaya nga, kasi dito, yung perspective mo, negatibo. Diba? Napagod ka na, stress ka na sa mga tinanim mo na hindi mahinog-hinog. Sino ba yung hindi yan mababad trip, diba? Nagtanim ka, inalagaan mo ng maraming araw, umabot na ng buwan, tapos walang prutas. Diba nakaka-imbyar na yun? So, pero, ang sabi dito ng The Hangman, na, ibahin mo yung perspective mo, kung ngayon, iniisip mo negatibo, ibahin mo, tumuwad ka. Diba? Masarap pag tumutuwad.
Ayan, sabi ng card, tumuwad ka para maiba yung perspective mo. Okay? O yan. So, maging pasensyoso nga, ayan. So, yan yung ibig sabihin dito. So, kung gusto mo talaga na maging successful yung mga plano ninyo, yung sa career, maaring sa pag-ibig din yan, o kung ano man, ayan. Yan yung sabi ng card. Dapat pasensya. Yan yung number 1 dito. Yun yung pinapakita kasi may hope. Ayan, there's hope. Okay? I know pagod ka kasi trabaho ka talaga, binigay mo lahat ng efforts mo. So, yun na lang. Okay? Iwasan natin maging negatibo kasi yan yung number 1 nakakasira sa ating mga plano, yung pagiging negatibo. Lahat ng negatibo, hindi maganda. Ayan. Lagyan natin ng bell para lumayas ang mga negatibo. Ayan. Bell. Alis kayo dyan, mga negative, para positive lang ang lalabas. Okay? Okay, now, additional oracle card are cosmic insights. So, sana maganda yung lumabas. Tingnan natin. Ito yun. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, maaring ikaw ito kung Gemini ka, Libra, or Aquarius. Ayan, air sign. Or maaring taong makakausap mo around this week, or kaibigan mo, maaring kapamilya mo, or maaring ito yung magiging kasosyo mo kung sa career, o magiging ka-teamwork mo sa trabaho. So, yan. Ito ay isang tao na may Gemini, Libra, Aquarius na sign. So, siguro siya yung tinutukoy dito na magiging kasagabay mo sa iyong mga plano. Maring asawa mo, o nobyo, nobya, or whatever na, kung sino man na makakasama mo around this week. Okay? Air sign. And then, para sa isa pa na cards, ngayon pwede kayong magtanong. Kahit anong tanong, itanong nyo sa universe na may answer na yes or no. Okay? So, gumawa kayo ng isang tanong na gusto nyong tanungin. Kahit anong tanong yan, basta may yes or no na sagot. So, itanong nyo. Okay? Ready na kayo? Bibilang ako ng 3. And then, ipapakita ni universe kung ano ang kanyang sagot sa inyong katanungan. Okay? Ready na ang lahat, mga viewers, mga dyan, mahal kong mga viewers. Okay. 1, 2, 3. Follow your heart. So, yan yung sagot. So, whatever your question is, you follow your heart. That's all for today. Until next. Goodbye for now, Madam Orasyon at your service.